Okay. Tinatanong ko kay kapatid na JM, sabi ko, anong kinakanta nila? Tagalog, English? Sabi niya, English po, Pastor. Napakaganda. I'd rather have Jesus. Mas nice kong mapasa akin ang Panginoong Jesucristo. Ano ba? Kisa sa maging hari, than to be the king of vast domain. I'd rather have Jesus than anything. Kisa doon sa applause ng tao, no? Ganda. Yung pagkilala ng tao, o pagkakilala ng sanglibutan. Nais ko, I'd rather be true sa kanyang kabanalan. Ganda. Ano ba? Now, purihin po ang Panginoon. May pagkakataon po kasi na minsan nakagawa na ako ng mensahe. Ano ba? Pero lagi po tayo nakadepende sa kalooban ng Panginoon. Kagabi, kaya madaling araw, nagpalit po ako. Hindi po yun ang nahihanda ko para sa araw pong ito. Nagpalit po akong bigla, sapagkat maging ako, hindi ko dama. Hindi ko feel. Ano po yung bahagi ng mensahe ng Diyos na pagsasalo-saluhan natin. Ano po? Kaya 2 o'clock pa lang, bumangon na ako. Pangkaraniwang tulog ko po yan, ganyan. Spray ako, Panginoon, bigyan mo ako ng pananalita para bukas. Sabi ko, puri ng Panginoon. Although Biyernes, naisipan ko na po ito, sabi ko, magandang topic ito. Ano po? So, yun po yung bagay na ginawa kong outline. Guidelines, ano po yung nakalagay dyan, kapatid? Guidelines ng matagumpay na buhay Kristiyano. Ayan po. Ano po? Karamihan kasi, bihira po yung ganito. Ano po? Pagdating sa bahagi ng tinatawag na pagtatagumpay. Ephesians chapter 6, verse 12. 12 lang palangga. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Ano po? Pag sinabing sa impapawid, pag binuksan nyo sa Ephesians chapter 2, verse 2, ano po? Ang diablo po, ang tinutukoy po dyan, the prince of the power of the air. Ang tinutukoy po dyan, yung diablo. Ano po? Yung unang ano na yan, unang palapag na yan. Now, dito po sa sinulat ni Apostol Pablo, simula sa aklat ng Efeso, Pilipos, Colosas, at kay Pilimon. Yung 4 na yan, isinulat po niya yan sa loob ng bilangguan ng Roma. Yan. Ano po? Una, ipinakita ni Apostol Pablo na inilagay ng Diyos lahat ng bagay sa ilalim ng paa ng ating Panginoon Jesucristo. At ginawa siyang ulo ng iglesia. Pag sinabing iglesia, hindi tumutukoy yan sa isang organisasyon, kundi tumutukoy sa katawan, membro ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Bawat isa kumakatawan
Yung mananampalataya na mayroong relasyon sa ating Panginoon Kristo, makikita po niyan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, na binubuo ng iba't ibang mga kaloob. Na si Kristo ang ulo at ang iglesia ang katawan. Ikaw, ako, bawat isa, yung kaloob mo, hindi ko kaloob, pero bahagi ka ng galaw ng kamay. Kasi, ako lang, hirap na akong ngayon. Yung pinahilot ko, bumalik uli, kaya ginawa namin ng kapatid na Abiong Gate. So, kami, kaya hindi kaya na ng ko. May diferensya ako, bumalik siya. Pero meron pang kaliwa. Yung hindi ko kayang gawin, kaya niyang gawin. Yun ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Now, ikalawa, Efeso 1:10. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito sa kapangyarihan ni Kristo. Yan po yung ikalawa. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa bahagi ng kanyang layunin na sa katuparan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo na lahat yung sa langit na tao, lahat ng mga banal at yung mga nandito na mga anak ng Diyos, pag-isahin lahat sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Yan po. Ikatlo, sangkapan po tayo. Will equip. Katulad ng verse 12, kumpleto ka ng gamit. Will equip. Kaya makikita nyo yung sundalo ng isang Romano. Sabi ko nga, kinuha siguro ito ni Apostol Pablo sa kasuotan ng isang sundalo ng Romano. May balot sa mukha, may breastplate, di ba? May pantuhod, may boots, lahat-lahat, may kalasag, may sinturon, lahat ng yan. Kaya nandyan sa talata natin binasa, kompleto po yan. See? Yan po yung katlo. Sangkapan po tayo, pagkalooban po tayo ng kapangyarihan, buhay na mapagtagumpay. Nakita po ninyo ito? Naranasan na po ninyo yung buhay na mapagtagumpay? Ha? Oo. Di ba nyo na hindi nyo napapansin? Buhay na mapagtagumpay. Tingnan nyo yung larawan ng sanglibutan. Kumpara nyo sa inyong sarili. Di ba? Pakakita kayo dyan, halos hindi na makatayo, hindi na Pasalamatan mo na ng Panginoon. Salamat, hindi ako ganito. Di ba? May kapangyarihan ka magsabi sa kasalanan, ayaw ko. See? Ito yung mga bagay na sangkap na nais ng Diyos. Now, sa chapter 6, ay nagkakalob sa atin ng kaalaman at kahandaan sa nature ng ating pakikipagdigma, pakikipaglaban sa araw-araw na ating pamumuhay. Di ba nyo alam yun? Bawat anak ng Diyos, araw-araw nakikipaglaban. Minsan may darating na lang sa'yo, susundutin ka. See? Kung hindi ka preparado, bagsak ka. Hindi po ba? Sa verse 12, ang ating mga kalaban, ang sabi diyan, balikan natin. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Yan po, sa verse 12. Ang ating kalaban, hindi mga tao. Okay? Kundi mga spiritual forces. Hindi tayo nakikipaglaban through blood and flesh. Hindi po. Sabi diyan, mga hindi nakikita ng ating mga mata,
Pero naririnig po natin yan. Nararamdaman natin. Ha? Sabi dyan, mga may kapangyarihan. Alam po nyo, sino na naka-encounter ng nade-demon possess? Yung mga nandudura na talaga. Yung mga malalakas talaga. Ano na kayo niyan? Hindi pa kayo nakasaksi, ano? Yung mga yan, pwedeng kausapin yan. Yan, kung ano mga ano yan. Pwede niyong kausapin yan. Sasabihin diyan sa inyo, pag tinanong mo siya, kung sino siya, sasabihin niya yan kung sino siya. Hindi yung kausap mong pisikal. Hindi. Yung sumasagot sa iyo, yung nandun sa loob. Okay? Pag sinagot ka niyan, sasabihin niya kung sino pangalan niya. Karamihan pangalan nila yan, imported. No? Mga stateside ang karamihan mga pangalan nila. Hindi katulad ng mga pangalan natin. No? Pangalan natin. Ano yan? Proctoso, mga ganon, di ba? Purong sarap pakinggan. Yan mga pangalan natin. Baba? Mga ano yan, stateside ang mga pangalan nila. Alam po nyo, may natiran po ako. Isa lang yan, ha? Pero marami na po ako natira na maganyang klase. Yung natiran kong huli, yung sa Kulyon, may bahay po ako dyan na malaki. Alam yan ang kapatid na Ram? Ha? Kapitbahay kami niyan. Tawid lang kami ng isang creek. Doon lang, sa kabila sila. Yung bahay na yan, paikot ng salamin. Pag-araw, kita mo lahat yung tao sa labas. Pagkagabi naman, ikaw rin nakikita ng lahat ng tao, hindi mo sila makita. Kaya lang, puro kortina yan nakapahikot. Pero, ang daming laman dyan. Okay? May nagwawalis. Nagwawalis dyan. Sa paligid. Sa loob mismo ng bahay. Diyan ako nagkakaroon ng pananambahan sa loob ng bahay sa sala. Marmo lang ano yan, sahig. Okay? May kwarto ako, dalawa yung CR sa loob, CR sa may kusina. Ang kusina nasa loob din. Lahat ng yan. Maganda ang bahay. Ang kwarto ko, carpeted yan. Okay? Mayroon akong study room. Okay? Pati yung typewriter ko, tak-tak. Ganyan lang yan. Dalawa yung typewriter ko. Pipindutin ganyan, tak-tak. So, akala niya, natatakot ako. Ako naman, lalagyan ko ng coupon ban. Tapos tingnan ko siya. Sabi ko, sige, type mo yung gusto mong sabihin. Sabi ko, ganyan. Wala na. Ayaw rin. Pagka nahiga ako, kinakalabit niya yung likod ko. Ganyan. Ako naman, pagka na gano'n na, hawakan ko siya biglang ganyan. Solid yun, nahawakan ko. Pagka hinawakan kong ganyan, patay ka. Suntukin ko ganyan, pag himas ko, wala na siya. See? Ganun lang siya. Inaayos niya yung mga libro. Mayroon akong lalagyan ng libro, mga ganito. Hanggang dyan na sa taas. Pera pa yung nasa loob ng, ng study room. Andyan lahat yung encyclopedia, volume-volume yan. Reader's Digest, andyan lahat yan. Andyan. Maririnig mo yan, inaayos lagi. Inaayos niya. Andun ako sa kwarto, pinakikinggan ko. Sabi ko, maganda naman. Wala na siyang ginawa, kundi magwalis at mag-ayos ng lahat ng dito. Pero ang problema, pag tinignan kong ganyan, ang mga libro na kasalansan, yung alikabok nandun pa rin. Hindi nagagalaw yung mga libro. Pero naririnig mo siya na nag-aayos doon. See? Mararamdaman mo. Naririnig mo. See? Ganyan po yan. Ganun lang sila. Na po? Malalaman mo lang, ganun po sila. Di ba? Now, hindi nakikita, may mga kapangyarihan, may mga katungkulan, sabi ng talata, mga pinuno.
na siyang nangangasiwa ng lahat ng uri ng kasamaan dito sa sanglibutan, lahat ng kaguluhan. See? Yung nagaganap sa atin ngayon, nakikita ninyo, nahati sa dalawa. Lahat puro kaguluhan po yan. Pansinin nyo, kala nyo mayroong parte lang sa Diyos dyan? Wala. Wala. See? Sasabayan pa ng lahat na kung ano-ano mga preparasyon ng mga bansa po ngayon. Palatandaan po yan. Basahin yung Matthew chapter 24, verse 3 to 7. Andiyan na yan. Nakaraan na tayo sa COVID. Pestilences, nasa hangin lang. Mapahayop, mapatao, lahat-lahat. Kaya kita nyo ng mga nakaraan. Sabi ng aking dating kabataan, no? Hindi dito. Sabi niya, Tay, magbababuyan po ako sa Bulacan. Baka pwede rin nyo akong padalhan ng tao na magmumula dyan na pwedeng mapagkatiwalaan para mangalaga po sa babuyan ko. May sa 70 po na baboy dito sa Bulacan. Okay? Ngayon, tanungin mo siya, gusto mo pa bang magbabuyan? Hindi na tayo kasumpa-sumpa. You know, 70 yung lahat, pinagtatapon yung lahat ng may mga baboy nito mga nakaraan, di ba? Pinagtatapon yung pinagpapapatay. Pumasok yung iba-ibang klaseng sakit, foot and mouth disease, Ebola, sahunggoy, kung ano-anong lahat ng mga sakit. Lahat ng yan. Ito na po yung panahon. Kaya sinasabi ko, na nararanasan po natin ngayon. Mga kaguluhan, mapatao, mapahayop. Na po. Lahat ng yan. Biyernes, nakita po niyo yung Biyernes? 7.7. Lumindol. Di po ba? Pasalamat na lang tayo. Wala tayo dun sa building. Naganap pa yung lindol. Sa ibang bansa. Yan na po. Pag binasa nyo, lilindol. Yan. Magkakaroon ng digmaan. Babangon ang bansa, laban sa bansa, kariyan, laban sa kariyan. See? Pero, huwag kayong mabagabag. Sabi niya, hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa ito ang wakas. See? So, magdaranas pa rin yung mga anak ng Diyos. Yan, kasama diyan, kasi palatandaan pa lang yan ng kanyang pagdating. Hindi pa yung tribulation period sa panahon ng pagtatatak ni Antikristo. Hindi pa yon. Palatandaan lang yan, yung bahagi ng pagdating ng Panginoon. Ngayon, nakikita nyo, lahat nagaganap na po. Paguluhan ng bansa natin, hindi lang sa atin, pati sa ibang bansa. Alam ba nyo, ibang bansa ngayon, lahat naghahanda kung ano mga bagay na pwedeng pampalakas pa, pangkumplito, panlaban sa kanilang kapwa bansa. Tama ba ako? Mali? Ano yung kapatid na rin? Yan po yung pinagkakabalaan po ngayon. Yung mga preparasyon ngayon. Makikita nyo, sige-sige ang training po natin. Yan po yung takbo ng panahon po natin. Apo? Pero ang utos sa atin, magpakalakas kayo. Magpakatatag. See? Maging matapang. Maging matalino. See? Yan po. Naalala ko yung laban ni Ali. Kilala niyo si Ali? Kasi baka nagsasalita ako, hindi niyo kilala yun. Si Ali. Dating Cassius Clay. Okay? Pero binago niya kanyang pangalan kasi kinukuha ka siyang mag-training. Ganyan sa Amerika eh. Pagdating ng 20 years old, kinakailangan. Ay ayaw niya. Kasagsaga na talaga siya. Nagbago siya ng pangalan. Muhammad Ali ang ginamit niya. So, nakuha niya yung pinaka-heavyweight champion of the world. Andyan po siya. Pero mayroon ng mga umaakyat na po na kumukuha ng kanyang pwesto. Isa na po dyan si Foreman. Yung Foreman na yan, matindi. Pagka yan, lumaban, 2, 3, 4, tapos ka na. Yun ang lakas niya. Diyan ka lang. Pagdating ng 4 na round, knockout ka na. Andun yung kanyang lakas.
Kalaban sila, unang laban po nila yan, dito sa Maynila. Alam ba niyo yan? Dito sa Maynila sila naglaban. Trillia in Manila, 1972. Kinuha nilang referee, si Carlos Padilla. Sumikat yan ang Pilipino na mahusay palang mag-referee. Pero kaliit na tao, magre-referee siya sa lalaking tao. See? Daming dumating na mga guest para panoorin lang yan, galing sa iba't ibang mga bansa. Na po? Pero nung unang laban po nila, yung Carlos pa na yun ang tatay ng Sasha Padilla ngayon. Ha? Yan ang tatay niya. Mga boksingero yan. Carlos Padilla, Jose Padilla, mga Padilla na yung mga boksingero yan. Kaya makita nyo yung lahi niya, parang ano pa rin ngayon. Ganyan. So, paglaban nila, wala nang ginawang suntok man lang si Ali. Wala. Tama lang siyang sandal sa ring, sandal sa corner ng ring, yung may kahoy. Basta dinipensahan lang niya yung kanyang mukha at saka panga. Yun lang. Bukas-bukas lahat yung kanyang mga katawan. Hindi man lang halos ang iba, parang nawala ng saysay yung kanilang pagbilib kay Ali. Pero, pagdating ng 7 rounds, nakaabot siya ng gano'n, lahat tinitiis niya sa katawan ng tama. Umaangat pa siya sa lakas ng suntok. No? Pagdating ng 7 rounds, makita niya na lumalagpas na yung suntok ni Foreman. Pagkatapos, wala ng lakas, saka siya pumagita ng ring. See? Pagpagita niya ng ring, saka lang niya sinuntok ng 3 beses si Foreman. Bumagsak ka agad. 7 rounds. Doon lang siya bumitaw na malakas talagang suntok. See? Doon nakita ng lahat. Pati yung mga talaga nagbibigay ng mga na iba ang isip at utak ni Ali. See? Iba yung kanyang tatag. Iba yung kanyang lakas. Iba yung kanyang karunungan. See? Yun ang kanyang ipinanlaban sa malakas na kaaway. 7 rounds, knockout si Foreman. Doon nakita nila kung gaano ang champion na tinatukoy na hindi lamang sa lakas, hindi sa bilis, hindi sa anumang katatagan, kundi sa bahagi ng kanyang pag-iisip. See? So, ang kalaban natin, hindi taga rito. Ha? Hindi yan. Sabi. Now, ang sabi po dyan, ang appeal ni Apostol Pablo, magpakatibay kayo, magpakatatag, at magpakalakas, at maging matalino. Ang sabi dyan. Sapagkat yung opponent po natin, sabi dyan, kalaban natin, ang totoo dyan, hindi niya alam yung ating mga nasa isip. Ang diablo hindi alam kung anong iniisip mo. Hindi. Hindi siya katulad ng Diyos. Alam niya kung ano laman ng isip natin. Alam niya kung anong laman ng puso natin. Alam niya kung anong lalabas sa bibig mo. Alam niya yan. See? Alam nga niya Mga si Judas magpapakamatay. Alam niya yan. Kasi sinabi na niya sa Mark chapter 14, verse 21. Sabi niya, sa aba ni yaong taong magkakanulo sa akin. Mabuti pang hindi na siya pinanganak. Kasi alam niya magpapakamatay. Ligtasan na si Judas yung kanyang pagsisi. Yung binalik niya yung pera. Sinabog niya yung pera ng ganyan. Pero alam niya kasi, na bahagi lang siya, nakasangkapan ng Panginoon, para ang Panginoon madako sa krus. Yun ang papel ni Judas. Alam ba ninyo, may mga papel na ginagalawan Diyos sa bagay ng buhay natin. At maring isa yan sa inyo, gagalawin ang buhay ng Panginoon para sa magandang plano ng Panginoon. Sino ang ginalaw niyang si Juan Bautista, na unang pinanganak sa kanya. Pero ang sabi ni Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sapatos, ng kanyang panyapak. See? Higit siyang unas kaysa sa akin. Para ihanda yung daan ng Panginoon.
Si Maria, inasalaman, para siya sa pagsasalaman. Diyos na pumasok sa laman, ang hiram ng lahat ng bagay. Sinabi na natin dito nakaraan, dami niyang hiniram. Nanghiram siya ng nanay, nanghiram siya ng laman, nanghiram siya ng lahat ng bagay na kailangan niya, panganganakan. Lahat ng yun, hiniram niya. Para lang matupad yung bahagi ng kanyang kamatayan para sa bawat isa sa atin. Yan. Nanghiram siya ng lahat. Kaya isa rin si Judas para matupad, to fulfill the scripture na kinakailang mamatay siya sa cross. Sa Genesis pa lang, nakalagay na yung Kristo mamamatay. Yung Messiah, the Anointed One, mamamatay. Natalakay na natin dito. Genesis chapter 3, verse 7. Nung magkasala ang tao, gumawa sila ng kanilang mga panakip. Takip sa katawan, mga daon-daon, kung ano-ano, para sila makaharap uli sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, nagkatay. Yung balat kinuha, yun ang ginawang, doon pa lang, ipinakita na ng Diyos yung bahagi ng may mamamatay para lang sa damit na ang tao makaharap muli sa Diyos. Okay? Now, hindi po nangimi ang diablo na tuksoin ang ating Panginoon Kristo. Bagamat alam niya na Diyos ito. Alam niya na Diyos ito. Ano sabi niya? Sa Colossus chapter 2, verse 9, ang sabi ng si Kristo'y maging tao, nasa Kanya, in Him dwelleth the fullness of the Godhead. Nung si Kristo'y maging tao, tumatahan sa Kanya ang kabuuan ng kadiyusan. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Alam ng diablo na Diyos si Kristo, pero alam din niya na tao. Anong apil niya? Nung panahon, aron siya nasasaktan, nauuhaw, nagugutom, napapagod, umiiyak. Yan si Kristo. Namatay, pero nabuhay na maguli. Now, ang hamon po sa atin, i-align po natin yung ating sarili lagi sa Panginoong Kristo. I-align po natin lagi. Ilang beses ko nang ginamit yung fluorescent bulb. Gaano man kalakas ang kuryente ng daloy ng kuryente, yung fluorescent na mahaba, pag hindi yan naka-align, yung dalawang mayroon siya sa dulo, pag hindi yan naka-align sa power ng kuryente, kahit anong switch mo, hindi yan iilaw. Pihitin mong bahagya, pag hindi pa rin naka-align yan, pag sinwitch mo, papatay-patay. Siguro ayaw nating maging Kristiyanong papatay-patay. Pag naka-align na siya, makikita mo, pag switch mo, pag ganyan yan, tapos tuloy na siya, tuloy-tuloy na yan. Hindi kailangan lagi po tayo naka-align sa ating Panginoong Kristo. Pag hindi ka naka-align, sa Matthew chapter 14, makikita po natin yan. Verse 28 siguro ito. Ayan. Nung utusan ng Panginoon Kristo na tumawid sa Capernaum, sa Sea of Tiberias, o Galilee, pareho lang yan, Tiberias at Galilea. Yung kanya mga alagad, malalaki yung ampas ng alon sa kanilang paglalakbay. Gabi yan, gabi. Ang lakas ng ugong ng hangin. Magkasama lagi yan, magkatambal. Alon at malakas na hangin. Andun lang sila sa kalagitnaan, hindi sila nakakasulong.
Pagkatapos madaling araw, dumating ating Panginoon Kristo, lumalakad sa tubig. Natakot sila na makita nilang may nakaputi. Sabi nila, multo. Multo. See? Ano ba yan? Matthew chapter 14, tama. Multo. Multo, ganyan. Sabi nilang ganyan. Pagkatapos doon, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Nung sabi ng Panginoon na ganyan, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, papariyanin mo ako. See? Sabi ng Panginoon, halika. Lumusong si Pedro sa tubig. Nakaakbang siya. Ilang akbang. Pagkatapos, bigla narinig niya malakas na ugong muli ng hangin. See? Inalis niya yung paningin niya sa Panginoon. Nung alisin niya Panginoon, ang paningin niya, binaling niya doon sa pinagmumula ng lakas. Bumulusok si Pedro sa ilalim ng dagat. See? Sumigaw siya, Panginoon, niligtas mo po ako. Nilapitan siya ng Panginoon, hinawakan sa kamay, at pagkatapos sa kahit tinakas, ang sabi niya, bakit ka nag-alinlangan? Ikaw nakukunti ang pananampalataya. See? Ikaw nakukunti ang pananampalataya. Pag nararamdaman po natin ito, tingin mo sa Panginoon. No? May kanya-kanyang sukat tayo ng pananampalataya. Biglang pumasok sa isip ko. Padaanan natin to. Ang sabi ng isang organisasyon, malaking organisasyon, kami, itinatag kami, si Pedro ang nagtayo ng RCC. Yan sinasabi. Si Pedro ang nagtayo ng RCC. Kasi ang sabi ng Panginoon, sa Matthew 16, verse 18, sabi niya, ikaw, Pedro, sa batong ito, tatayo ko yung aking iglesia. Kaya sa kay Pedro tinayo yung RCC. Mali. Ang sabi doon, ikaw, Pedro, sa batong ito, hindi niya sinabing kay Pedro. Kita ninyo? Hindi sinabing kay Pedro. Thou art Peter. Hindi niya sinabing, in you, I will build my church. Thou art Peter, upon this rock, I will build my church. Yung rock na yan, hindi si Pedro, ang ating Panginoon Kristo. Efeso 2:20, ang batong panulukan, foundation, si Kristo. See? 1 Corinthians chapter 10, verse 4, yung bato sa lumang tipa na sumaybay sa mga Israelita at nagbibigay ng inumin sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Palangga, wala yan dyan. Pumasok lang sa isip ko. See? Kung ang Panginoon itinayo niya kay Pedro, una na, binanggit niya, ikaw nakukonte ang pananampalataya. Kung ako si Kristo, tatayo ko bang iglesia ko sa isang taong kukunti ang pananampalataya? Di ba? Binanggit po niya yan. Tapos, ilang bisis pang ipinagkaila ni Pedro ang ating Panginoon Kristo. See? Kalimutan ko yung talata niyan. 3 times niyang ipinagkaila ang ating Panginoon Kristo. Kung ikaw, tatayo mo ba doon sa hindi mo pwedeng mapanghawakan ang iyong iglesia, ang church, ikaw, ako, bawat isa sa atin. See? Pangatlo, si Pedro, tinawag niyang Satanas. Alam niyo yan? Sino nakakaalam na tinawag niyang Satanas? Ha? Tinawag niyang Satanas. Nung sinasabi niyang ganyan, babalik ako sa Jerusalem. Pahirapan ako ng mga pari doon. Papatayin ako ng mga pinuno. Sabi niyang ganyan. Pumunta si Pedro, dinalsi sa tabi. Tapos, Panginoon, bakit babalik ka pa doon? Alam mong nanganganib ka. Sabi niya yan. Anong sagot ng Panginoon? Lumayas ka, Satanas, sa likuran ko. Ang iniisip mo, kalooban ba ng tao? See? Matthew chapter 16, verse 21 to 22, 23.
tinawag siyang Satanas. See? Kung ikaw, pagkakatiwala mo ba ang iyong iglesia sa taong tinawag mo Satanas? Napadaan lang natin ito. Hindi yan talaga yung ano ko. Yan. Okay? Ang sabi rito, balik po tayo ron, ang mga kalaban po natin, powerful, malakas, invisible. Ang nakikita lang po natin, yung kanila mga pain na magaganda, masasarap. Yan. Mga powerful po sila. Pero mayroon po tayong kumplitong sangkap, pananggalang, laban sa ulos ng kalaban, na po, ng kaaway. Sa verse 13, andyan po yan. Verse 14, nandyan po yan. Na po, mayroon po tayong sinturon. Kaya makita mo, yung mga nag-aaral ng, sino ba nag-aaral dito ng martial arts? May mga belt silang tinatawag. May belt, brown belter. Meron ba ganun? Brown belter? Black belter. Red belter. Meron din red belter. Ibig sabihin, iba-ibang mga antas na. Yan. Sinturon. Naalala ko, ang lola ko, iba yung kanyang sinturon. No? Bulag siya since 1930s. 1930s pa yan, bulag na siya. Hindi na nga niya pinakita yung aking panganay na kapatid. 1937 pinanganak yun. So, hindi na niya nakita yun. Bulag na siya. Ano po? Ang mangkukulam, totoo yan sa Bible. Kinulam po yun. Ano po? Now, minsan, tinanggal niya ang kanyang sinturon. Yung pala, sa loob ng sinturon, tela yan. Kanyang sinturon, tela. Tinatali yan dyan. Sa loob ng kanyang sinturon, hinahaplos niya yun. Sige, haplos. Hinahaplos niya yan, lalabas yung pera. Nandun sa loob. Hindi ba kayo nakakita ng ganyan eh? Ha? May pera yan sa loob. Nahaplos niya ganyan. Tapos sasabi niya sa akin, tinatawag niya ako yan. Paborito niya akong apo kasi lagi niya akong kasama. Bek! Yan. Dito ako. Bakal mo ako buyo. Yan. Bakalan mo ako buyo. Yan. See? Takbo naman ako. Bibili ko siya ng buyo. Alam niyo buyo? Okay. Wala na magtitinda doon sa palengke. So, punta ako ng palengke. Yung palengke nung araw, hindi ganito nakikita natin. Kaganda na lahat. Yung palengke nung araw, sa tapat nila Sister Tita. Ang tindahan nila. Pero wala pa yan. Bakod pa nung araw yan. No? Yung kanyang biyanan, si Tay Pinong, nandun pa yun sa loob, maliit pa yung mga bahay na mga yan. Maliliit pa sila, baka wala pa si kapatid na but. Yan, maliliit pa yan. So, pasok ako sa palengke. Kilala mo yung lahat ng tao sa Coron. Ilan lang tao sa Coron noon. Hindi ko alam kung magkano minimum wage. Maliit pa, baka 2 piso, 3 piso minimum wage. Ano po? Pasok ako sa palengke, maliit lang. Sukat ng palengke. Ang problema, patawid na ako, nakita ko, may grupo. Nandun, may isang lamisa, andun mismo sa lugar nila, tindahan niya. No? Andun, pagkatapos, nakita ko, hindi sila taga rito. Mga bagong tao, 4 yung nakapaligid, 1 yung nakaupo. No? Hawak-hawak niya, plastic na takip ng bote. Ha? Tapos, 3 piraso, tapos pinagagalaw na ganyan. No? Pinakikita, may buto ng mansanas, maliit, tatakpan na ganyan. Sabi, eto, tapos ganyan naman, tatakpan na ganyan. No, paikot-ikot, may mga nagtataya. Tatayaan kung sana yung buto. Yun. No? Ay, hindi nyo alam yun. No. Ganyan. Parang ganon. So, ako, tinitingnan kong ganyan, may tumataya ng malaki. Bigla tataya siya, ito, gaganyan, no? Pagkatapos, pag binuksan, tumatama siya lagi. So, naisip ko, yung pambili ko ng buyo, sabi ko, ano ko to, isama ko dito sa kanya. Laging tumatama eh. Laging tumatama. Pagkatapos, ganyan-ganyan. Ito, dito, sabi niya,
Pag ganyan-ganyan niya, nawala na doon. Yung pala, iniipit niya dito. Pag ganyan, iniipit niya dito. Pagkatapos pag ganyan niya, nakuha na ng ibang takip. Takip yun eh. Ganyan. So ngayon, nung sundan ko yung tayag malaki, sabi ko, sigurado to. Sabi ko, baka ano to, magkakapera ko rito. Pagbukas niya, wala. Naku po. Sabi kong ganyan, napurdoy yung buyo. Wala talaga. Sabi ko nga, wala eh. Terrible, nabuyo ako sa buyo. Kaya lula ko, ilang araw na yan. Bek! Yan. Maganda yung lula ko. Mistisa talaga. Diba? Diyas king bata dya. Pabakal ko ang buyos na dadi, pero kadlaw, wala. Terrible. Pero hindi niya alam, nandun lang ako sa tabi niya. Ara daw ako, hindi na ako makita eh. Hindi niya ako makita eh. Paano? Bulag siya. See? Sinturon. Punta tayo sa sinturon eh. Suot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. Ayun. Di ba? Sino na nakasubok dito? Ha? Tingnan nga yung talampakan nyo kung baka may wala kayong sapatos. Di ba? Suot ang sapatos para makahayo ka sa pangangaral. Talong-talo tayo. Mayroon ba dyan? Para maging handa tayo. Abay, talong-talo tayo ng ano eh, ng mga marites. Oh. Ang dami nila, kahit malalakas ang loob nila, kahit naalam nilang fake news. Oh. Ilang beses na binalita nila. Sinura-unor, ilang beses nang namatay. Di ba? Si Chris Aquino, ilang beses nang namatay. Talo-talo tayo. Pero tayo, minsan lang namatay si Kristo. Hirap na hirap tayong mangaral na nabuhay siya maguli. Di ba? Sabi yan, kumpleto po tayo ng kasuotan. Sa 16, verse 16 to 17, nakasalag po tayong lagi sa pakikiyamok. Na kung tawagin ng pakikiyamok, ano po? Spiritual warfare. Ano po? So, inaatasan po tayong laging suot. Yung uniformeng pandigma. Ano po? Dahil ang mga kalaban po natin, mga puwersang kanilang headquarters mula sa impyerno. Yan po. Ang problema, na po, kompleto yan hanggang ulo, hanggang paa. Ang problema, pag sinuot mo yung sombrero ng, sombrero ba ng? Chef. Sombrero ng chef. Yan yun. Tapos yung breastplate, apron. Di ba? Tapos yung iyong tabak, siyansi, wala na. Di ba? Sandok, kanta ka na lang. Kumanta ka lang, leron-leron sinta. Sundang ko'y 7, baril ko 9, isang platong pelis, ang aking kalaban. Okay? Okay. Ang sabi po rito, panghuli, magpakabanal. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Maring maiisip ninyo, pwede ba akong maging banal na nininiran dito sa, di ba, sa mundo? Marami yan eh.
Pwede ba ako magpakabanal na nandito ako sa mundo? Kasi maya-maya nagkakasala ako. May mga ganun pong kaisipan. So, hindi po ito pinag-uutos ang Diyos kung hindi natin magawa. Isang bahagi po dyan. Kasi ang sabi riyan, marami po nagsasabi niya na nakakagawa pa rin kami ng kasalanan. Paano ako magiging banal? Yan. Ano po? Alam po ng Diyos yung ating kalagayan, alam ng Diyos yung ating kapasidad, alam ng Diyos yung ating limitasyon. See? Alam niya. Kaya nga nagbigay siya ng, anong tawag nito sa motor? Shock absorber. Sa bawat Kristiyano. Ano yung shock absorber? Na kapag ka gumanyan ka sa lubak, hindi ka masaktan. Yun. Mayroon po siyang 1 John 1:9. Yan. Sabi diyan, if we confess, subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Siya ay tapat at matuwid. Yan po. Tingnan natin yung katayuan at kalagayan ng ating Diyos. Na po, tapat po siya. Hindi katulad sa atin. Na po, magkasala lang yung kaibigan mo, kapatid mo, kung ano, ng 3 beses. Hindi na. Tatandaan mo na yung ginawa niya. Pero ang Diyos hindi. Lalo pa kung anak ka na ng Diyos. So, ito yung bahagi, sinasabi, yung kanyang katapatan. Sabi diyan, ano po? Patatawarin po tayo. Wala pong Kristiyano na nabubuhay na nagpapatuloy sa kasalanan. Di po ba? Kung nakakagawa ka ng kasalanan, yung tunay na Kristiyano, hindi nagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang sarili. Tama ba? Hindi ka pwede magtago ng kasalanan na tumagal sa iyo. Marami kang mararamdamang kabigatan sa sarili mo, maging sa relasyon mo sa Panginoon. Na hindi ka makapanalangin ng maayos kasi alam mo na hindi ayos sa sarili mo. See? Marami kang inalaga ng mga bagay na alam mo, niluloko mo lang ang Diyos, niluloko mo lang ang sarili mo. Wala kang kapayapaan. Mayroong isang malaking puwersa na umuusig sa iyo, na nandyan sa iyo. See? Ang banal na Espiritu. John chapter 14, verse 26, andyan siya nakatahan sa atin. Ano po? Siya ang umuusig, siya ang nagtuturo, siya ang ating konsyensya. Andyan siya. Isinaayos niya lagi yung ating pag-iisip, yung lahat ng ating mga plano, yung lahat ng mga bahagi ng ating mga akbangin. Lahat ng yan. Kaya kung nakakagawa ka ng kasalanan, andyan siya. Kaya nga may ilang beses ko nang sinabi yun. Patungkol kay Rose. Di ba? Sa grocery, kuha siya ng sabon. Ganyan niya. Tapos ang sabi nung lumabas sa kanya, Rose, hindi yan. See? Tingnan niya, binalik niya uli. Kumuha ng iba. See? Konsensya. Meron kang konsensya dito sa atin. Yan po. Yan sabi dyan. You shall be holy, ang sabi ng Diyos. For I, the Lord your God, is holy. Di ba? Magiging banal ka. Kasi akong Panginoon mong Diyos mismo ay banal. Nung magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon Kristo na banal, na po, ang iyong Ama ay banal, nagkaroon ka na ng katauhan na banal. Natural na sa laman ka pa, nakakasala ka, yung isip mo, yung pananalita mo, yung kilos mo, lahat. Pero alam mo ba na pinatawad ka na? Yun ang malaking pagkakaiba. Nung magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, pinatawad ka na. You are justified. Okay? Lumalakad ka na rito. Namumuhay ka na. Ito na, sanctification. Yun ang pagpapakabanal. You are sanctified. Kaya sabi ng talata, ano ba yun? John chapter 5, verse 24.
lumipat ka na sa boundary, no? Lumipat ka na sa buhay, sa kamatayan, tungo, hanapin mo nga, John 5:24. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na siya sa kabuhayan mula sa kamatayan. See? Ito po yung ating kalagayan ngayon. Once na nakilala mo, Panginoon, panghawakan mo yung kaligtasan na napasayo. Justified, and you are sanctified. See? Isa na lang kulang. Yung glorification. Yan ang inantay natin. Maging glorified. Ano po? Now, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. At gayong naalis na ang talukbong na nagniningning sa ating mga mukha, ang kalulatian ng Panginoon, ang kalulatian niyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalulatian hanggang tayo maging larawan niya. See? Tandaan niyo. Kung ang Panginoon Kristo ang larawan ng Diyos, na hindi nakikita, tayo rin, larawan tayo ng ating Panginoong Kristo. Okay? Ano po dyan? Kaya nga sinasabi, nakatutok po tayo araw-araw, lalo na sa Kanyang salita, lalo na sa ating mga prayer, lagi nating nagkaroon tayo ng pagbubulay-bulay sa ating pananalangin. Andyan lagi. Na ano po tayo niyan? Anong tawag nito? Nade-develop yung ating spiritual na buhay na nagiging katulad ng ating Panginoon Kristo. Ano ba? Now, sabi diyan, ma-achieve po natin yung kalinisan ng buhay na ito'y mula sa Diyos. Hindi po yan sa ating sarili. Ano po? Mula sa ating Panginoon Kristo. Nabubuhay po tayo sa standard na tinatawag na buhay ni Kristo. Hindi po sa standard ng buhay po natin o ng sanglibutan, kundi sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng John chapter 15, verse 3, malinis na kayo. Okay? Sa pamamagitan ng salita. We are cleansed sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng Panginoon Kristo. Okay? Kaya tingnan mo sarili mo, pansinin mo yung mga nasa sanglibutan. Kukunti lang tayo, pero pansinin mo yung mga punong-puno. Pag lumabas mamaya, paglabas nila, balik sila sa dating pamumuhay. Sisimba lang sila, ganun lang. Kasi nakamulatan nila. Pero ikaw hindi. Nandito ka kasi alam mo, mayroon kang Diyos na nagbago sa buhay mo. Okay? Handa natin, ang Panginoon Kristo, hindi lamang basta namatay sa krus. Hindi lamang po. Namatay siya para sa iyo. See? Bawat dugo na pumatak sa Kanya, na po, lahat ng yon para sa iyo. Naalala nyo? Gaganapin na naman yan, pag-aalala. Para lang matiyak na patay na nga siya. Di po ba? Nakayok-ayok na yung ulo. Isang sundalo, sinundot yung kanyang tagiliran. Sinalaksak. Kaya sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala kung hindi ko may papasok. Yung aking daliri, saka ako maniniwala na buhay siya uli. At may pasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. See? Sinalaksak. Ayun lumabas, tubig na. See? Said ang dugo na lahat ng yun natapon para sa bawat isa sa atin. Grabe. Binugbog. No?
binabayo, sinasampal, binabatukan, sinisikmuran, dinuduraan sa mukha. Lahat ng yun ginawa. Ang isip niya, hindi sa kanyang sarili. Ang isip niya, para sa bawat isa. Ngayon, malapit na naman yan, mahal na araw. Naisip ng lahat, kaya siya nandiyon. Para sa ating lahat. Para yung buhay na will-equip, buhay na matatag, buhay na mapagtagumpay, mapasa atin bawat isa. Yan ang layunin ng ating Panginoon Jesucristo. Romans chapter 8, verse 31. Huling talata po yan. Pansinin po ninyo. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Wala. Kaya magpakatatag ka, maging malakas ka. Na po? Kasi ang buhay mo nakalaan sa bahagi ng pagtatagumpay. Kaya lang, bakit hindi ka makagalaw? Kasi ang laki ng takot mo. Ang laki ng hiya mo. Ang laki ng bahagi ng inisip mo na mayroong masabi sa iyo ang tao. Okay? Kaya minsan, kahit sambahayan natin, hindi natin mabahaginan na mahal ka ng Panginoon. Na po? Mamuhay po tayo sa buhay na nais ni Kristo. Yung Efeso chapter 6, inilaan yan para ang bawat Kristiyano maging matatag, malakas, buhay na mapagtagumpay. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Amang banal, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon, kung saan, o Diyos, isang payak na mensahe. Pero sa kabila ng lahat, Panginoon, turuan mo po kami. Patuloy na manghawakan kami, ialay ng aming sarili. Kung paano ang larawan ng aming Panginoon Kristo, madama namin, Panginoon, pamumuhay na katulad mo sa Kanya. Salamat po. Bless mo po kaming lahat, ang bawat isa. Nanawa, makapamuhay kami, Panginoon, na makita namin, o Diyos, ang espesyal na buhay na pinagkalob sa amin. Patuloy po, nagabayan kami, gamitin ang aming mga sarili, kalakasan, edad, mga kaloob, na magagamit po namin sa aming mga paglilingkuran. Tinataas po ng lahat sa kapurihan ng pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen.